yawa. So remember, Satan is not always tempting you to eat more, eat more, eat more. Busa, ang yawa mo na yung nalaki, unlimited right, alakaon pa more. And so you can see people, the first like this, eventually become like that. Nanawa ninyo, nagsugod, hasta yung buwama. Pagkanyong kayo, kuhayaan iyan. Right? Tama ulit. So this is a problem nowadays. O, maunay, nakita ko karang pa na. And so for us, we are always advocate that we should eat in a healthy manner. So, gikinahanglan nga natong paagi sa pagkaon, himsog usa. So when you eat, you choose very kindly. Kanang usapon ganita, atong usapon ang atong pagkaon, 30 ka beses. And then when you eat, do not drink water. Kung saktan ka nagkakaon, ayaw pag-inom ng tubig. I know people that they eat, they also drink water, and they just wash down the food. It's not healthy. Kunya ang mga katawan sa nagkakaon, nakagsubo na, kung inom ng tubig dayo. Paano? And then another thing is that no merienda. Kunya, huwag yung irinda, mga kaigsunan. If you do otherwise, in other words, we do not chew that long, you keep drinking water when you're eating, and you eat the snack, that's where you become so big a tummy. Kunya, sige, tagkaon, aspas atong kaon, kunya, mag-merienda pa yan ta, mayroon pa yan tag-tubig sa kanyang kaon ta, mayroon pa yan tag-soft drink, ang may tawa, itong tiyan, anak kabuntis. I want to emphasize the point is that eating too fast become a poor digestion, and it will shorten your life. Kaya kung nung magkaon ka na dali-dali, makakatag ka na kung problema sa ato ang tungkol dayon makapahugos sa atong kinabuhi. If you don't chew your food well, a lot of food that you eat inside is wasted, and besides you become going sideways. Kunya kung hindi ko nato usapon maayo ang atong ikaon, masayang na siya, kay dili mapuslan sa ato ang lawas, dayon ang atong kilid pag-anam-anam kadako. You know what they're saying that about overeating? Overeating has a special effect on your stomach. Ang sobra ko nga pagkaon adunay epekto ang atong tungol. It become debilitated. The digestive organ are weakened. Ang atong And disease, with many diseases keep coming. kunya ang atong kanong kinain mga kinalaan sa kita mukaon ng paspat, mahimo na siya magaluya ug magkaampon ug balatian. So watch out. Do not eat too much. Busa patay ayaw kaon og sobra. So thereby every true Christian will have to control his appetite. Ang tinuod-tulo nga Kristohanon ikinahanglan iyahang ipugnan ang iyahang gana sa kaon. We said that earlier, our body is not us, it belongs to God. So if you let appetite control us, God's Holy Spirit cannot come into you. Yang ato kahisputan kagalihan ng atong lawas dili ni ato iyan sa Ginoo. So kung ang atong gana may kontrolar ka nato, ang balaang espiritu dili kumakasulod sa tuwan mga kinabuhi. You like this like a body? Tanawan ninyo ang atong lawasa. If you eat very little breakfast, Kung gamay na inyo ang kumahaw, and you eat a very big dinner, then your body become like that. kunya daghan atong maono inig kagabi ang atong lawas mahimong anak. Likewise, if you change around, okay, eat a very good and big breakfast, but then the dinner is less, then you have this V shape. Kunya kung ato nang balihon, ang pamahaw ay daghan, paniud ko gamay-gamay, ang panihan o gamay na yun, ang atong lawas, 60 na yun kayo. V-shape din na siya. You know, when you go inside the supermarket, there's so much this food on display. Ang tungkol supermarket, mga kaigsunan, sa iyo, kagagad na ka-display, kasama nila na ng mga magkaon. Nawala doon ninyo, lagi ko na kaya kay Tapis. Unfortunately, almost all of this food, they are sweet. O, halos kita ng Tapis. Kaya ang resulta, And when you eat this kind of food, you end up the body type like that. tanaw ninyo, may nga ng atong lawas.
I tell you this is a lady from US, from New Jersey. Ano yung Amerika rin dito sa New Jersey? You know, she is 237 kilos. Ang iyahang timba, 237 kilos ang iyahang timba na nagigupatan. That's why when she gave birth to her daughter, she was that big. So she get the world biggest mom record. Gusto sa kanya nakakuha sa Guinness World Record sa pinakadako na nanay. O, tanawa na ng pinit. Tanawa! Now she's 600 pounds or 270 kilos. 120 kilos. Wow. And if you ask what kind of size of dress to put on, Kung sa mga klaseng naninahan ng mga gusto uwing natin, ha? 6L. 6XL. more than not 1XL, not XXL, is XXXXXX 7XL. O 7XL. Malong na lang, isulpong. You like that? Kanahan mo ang nalalawat, mga kailan? She can finish one whole box of donuts and also 2 pizzas at one time. Kaya niya ko doon, ang isang box na donut. Unya, isa doon ka box na pizza. Nagkabigin mo pa ako. But normally we will tell you that if you eat that much, you will damage your stomach. Kung ingana kadaghan ang atong kaunon, atong ginaguba ang atong kinain. And it also affects your brain. Unya, maapektahan ang atong utok. And so she go on to tell us that the indulgence of appetite is a cause of dissension, strife, discord, and many other evils. Ang kunong pagpatuyang sa ato ang gana, mao'y hinungdan sa pagkabahit-bahit, mao'y hinungdan sa mga panag-away o daghan pagayod ng mga dili maayong magbutang. As you say, if you're not taking care of your stomach, then you cannot develop a good moral character. Busa kung dili ka kaatiman, kakontrol sa ato ang ganas, kaon dili sa ato ang tiyan, dili pud nato makontrol ang atong mga kapatasan. If you are mistaken in your eating, then your thinking also will be mistaken. Kung sayop ang atong kaon, ang atong hunahuna, sayop usab. Nowadays, we said people have this so-called substandard kind of health condition. In other words, you know you have some problem, but you go to the hospital, see a doctor, they cannot find out what's wrong with you. Sa karong panahon na mga kaigalaan, kadaghanan sa atong rason, ang atong wagyong ginaangkon, kadalagyong substandard ang atong mga kondisyon tungod sa sobra nga tao. Because they eat too much, overeating. Sobra nga kaon, mga kaigalaan. And if ever they have any problem, what they do is they go to see a doctor in hospital and ask for tablet, ask for May medication. gabi ang Kung sa kung doon na sila'y bation, May gabi ang ilangan buhaton, at sa ospital, mga yung medisina dito sa doktor. Pastor Waray, may gabi pa sa I've been Waray. Ang tanda. telling you before, every medication, every pills or capsule, they always have side effect. Kung ako nang gisulti sa miagi, ng matag medisina nga atong imnon, synthetic man na siya o herbal, na anay side effect sa ato ang lawas. So that's why we suggest you eat less, drink more, rest more, and also sweat more. Then you'll be healthier. Busa ang among gisugyot, kaon ra gamay, inumog daghan, pahulay og daghan, then pasingot kudog daghan. So always remember. But people begin to ask, how did they develop that kind of overeating habit? Usaw na to pagdaog, kana bitaw naandan na nato nga sobra-sobrang kaon. Well, I see there are many mothers or father here. O nakita na ko kadaghan mga inahan ug amahan din Overeating often traced to the home table. Ang sobra kuno nga kaon dito nagsugod sa atong mga lamisa sa atong puloy-anan.
Because the mother may be cooking something very nice, delicious, but because it is very rich and highly seasoned, and so the kids, they are tempted to eat and eat and eat. Tingali ang inahan, mayo muluto, naghanog mga seasoning ibutang, ganahan ng mga bata, matintal sila, sige kaon o sige kaon. And especially if you put a lot of meat on the table, when they started when they are young, I tell you, it is hard for them to change their diet and habit. Abi ninyo labi na kung kanunay na kung pakaunon o punod kung karne ang atong mga kabataan, maglisod sila inigdako, pag-usap sa ilaha. The end of their blood is filled with this cancerous and scrofulous fluid inside. Kung atong hinumduman, ang matag karne na agyon kay dugo, na mauni ang nagahatag kanato sa mga balatian sama sa kanser, ug uban pa nga mga balatian sa lawas. So they can sit easily. Kay dili ni nila magamit magamit sa ilahang lawas. And also one thing is that nowadays the parents always say, how come the kids these days are so hard to control? Before when I was young, no problem. Kung ano ang mga ginikanan karon, They stop. Guni mo ng mga ginikanan karon nga nga ni mga kabataan karon nga dili man guni magkontrolan. Kasi sa unang panahon sa gagmay pa ni, tan-awon ra sa ginikanan kay balo na gyud kag isip mo buhaton. Well, because the kind of food that the parents prepare for their children, Tungod ang nag-iandam sa ginikanan nga pagkaon para sa ilahang mga kabataan. the food they gave the kids are exciting their animal passion. Ang maong pagkaon ilahang gihatag, mao'y makapapukaw sa ilahang And then weakening their moral and intellectual faculties. ug kana makapaluya sa ilahang moral ug sa ilahang kahibalo. So that's why you see in USA, there's so many campus shooting. Those young people get a gun to school and they start shooting. Wala diha sa Amerika, ubisan pa gani diri, daghan og mga nagapamusil nga mga estudyante, aturagan sa kaadlaw, 15 anyos, ipusil ang iyahang I want to warn you this one. Mrs. White said, parents will be called to render an account to God for thus dealing with their children. God will ask you, how do you treat your kid? How do you teach them when they're young? Inumduman nato mga ginikanan sa pagbalik sa Ginoo, kita baya mo tubag sa Ginoo, giunsa nato pagpadako sa atong mga kabataan. What kind of food do you feed your children? Unsa klaseng pagkaon ang atong gihungit sa ato ang mga kabataan? So, what's all? You may have to answer that question. Tingali na mo'y tubag ani kapag utana. And we've been also talking about your brain and your stomach, the brain-gut connection. They are always connected. What you eat affect what you think and how you think. Kaya balo ba mo mga kaigalaan, nga dunay direkta nga koneksyon sa ato ang utok ug sa atong tinai. So, I wish Kung sa you, atong gikaon, piktuhan ang ato ang hunahuna. be very careful with the food that you serve to your children. Usa mag-amping yun na kung sa atong pagkaon ihatag sa atong mga kabataan. And remember, overeating, even the wholesome food, the food is good, but if you are eating too much, it can still clog your body, making your body not function properly. Busa-bisan pa ka ng maayo nga pagkaon. Pasubrahan ka rin natong kaon, na makahatag gihapon og kadaot sa tuang lawas. So, one more thing is that during the time to eat, remember, do not discipline the kids when you're eating. You see, look at the kid. The mother is scolding her. She will have no more appetite to eat. Busa mga ginikanan, lamig ba yung mga saba panahon ting kaon? Ayaw pangasaba panahon ting kaon. I'm sure some of the parents, you are scolding your kids when you're at the dinner table, and that is not good for the kid, not good for you. Dili maayo para nimo, dili pud maayo para sa imong anak, kay mawad-an naman mo ganang pagkaon. So remember, when you come to the table, you should come with a thankful heart. Thank you, God, for giving me food. And thank you, God, that I can still enjoy the food. Busa kung makaon na ganita, matubag na ta sa pagkaon, mahimo ta malipayon.
unya mapasalamaton sa Ginoo nga naa gyud tay pagkaon ug naay tibuok pamilya nato. And remember, do not eat too fast. Ayaw kaon og paspas. Do not eat too much. Unya gamay ra pod ayaw pod pasubrahi kaon. And don't drink when you are eating and Ayaw chewing. inom tubig samtang gakaon. So, finally, just to summarize, giving you these take-home tips. O ato ning ipabalo na mo sa inyo nga mga impormasyon. Number 1, Eat around 80%. That's enough. Don't eat until 100%. unya mukaon ganita, ayaw taman diri sa liog 80% lang atong kaonon, undang na ta. Sa wa pa mo nabusog, undang na mo. And no Pogs, snack. may gabi, Pogs. Do Ayaw not- pagmirinda. Yeah. And then if you want to maintain a good body shape, you don't want to have a big tummy, then eat the unpolished rice and also whole wheat flour. Unya gusto gani ninyo nga sikse inyong lawas. Ayaw kaon og puti nga tinapay, ay kaon puti nga bugas, ang inyong kaunon kanang brown rice, unpolished rice. And then don't cook with so much oil. And then Unya- also no refined sugar. Ayaw sige prito. Unya ayaw gamit og kanang gitawag nga puti nga asukar. And be sure to chew your food well. Unya gikinahanglan atong usapon ang atong pagkaon. Pila gani ka beses? Right ka beses. And then says, when you are drinking, not with meal. You can drink maybe like 30 minutes before or 1 hour after, but not during the food, chewing food. Unya sa dili pa mumukaon, mga 30 minutos before ka mukaon ta, inom na tagtubig. Unya ni kuman atong kaon, humanog 30 minutos, inom na po tagtubig. Ayaw inom samtang gakaon. So remember, the brain and your stomach, they connect together. Hinumduman nato nga ang atong utok ug ang atong tinai, doon na sila direkta nga koneksyon. Finally, remember, eat less, drink more, rest more, and also sweat more. Hinumduman nato, kaon na tagamay, inom tagdaghan, pahulay tagdaghan, dayon pasigot ko tagdaghan. So finally, remember, be the master of your appetite. Eat for strength and energy only, not for the taste. And then glorify your Creator with your body, because your body is a temple of God's Holy Spirit. Hinumduman nato mga kaigalaan, nga kita gyud mooy agalon sa ato ang gana, kunya ang atong kaon makahatag natong kusog o enerhiya karon na atong mahimaya ang atong magbubuhat katag iya sa ato ang lawas na kining lawasa mao'y templo sa Espiritu Santo. Thank you very much. Thank you. Daghang salamat mga kaigalaan. Magpakat mo na to. Oh, salamat mga kaigalaan. Thank you, Pastor. Pogs, mga gabi, Pogs. Thank you for watching, Pogs. Congratulations, Pogs. Kaya di ka diri sa to ang crusade diri sa Bangkal. There is an army, only one can free.
deeper in love. Okay, thank you, the Now Twins. Now let's give the time for our gospel speaker, Pastor Navarro. And once again, we also have Pastor De La Cruz for the translation. Sister Ann Rubil, unsay oras diha ron sa Australia, Sister Ann? Alas 10 na yata diha ron diha. 2 hours, 7 hours. Good evening. Mayong gabi. Welcome again. Mayong gabi. God bless you. Ang Diyos magapanalangin kaninyo. Is there anybody here tonight for the first time? Nabadinig kaninyo mga kaigalaan nga karon ra gyud gabi ni atin. Oh, niya. Oh, they are the one. Very first time. Yeah. Okay, about 5, 6. Well, welcome. Welcome mo dinhi sa Welcome. ang panagtigo. So we talked about Jesus' love. Ato nang gisgutan si Jesus mawigugma. We talked about how this world fell into sin. Atong nahisgutan nga giun sa pahitabo nga aning kalibutan nahulog sa sala. And then the third night, we talked about how Jesus saves us from sin. Katulong gabi atong gisgutan nga ang si Jesus mo'y nagluwas kanato atong mga balatian. Because Jesus, Nasala. Jesus loves us so much. Ug ang si Jesus nahigugma pag-ayo sa matag usa kanato. We talked about the Sabbath rest. Ug atong gisgutan ang adlaw nga ipapahulay. So, I hope that you can see how much God loves you. Ako na ginaot nga atong yung nakita kadako ang gugma ni Jesus diha kaninyo. And that His love for us involves Him telling us the truth. Unya ang iyang gugma kanato naglangkob sa pagpaybalo kanato matuoran. Because the other thing we talked about the other night was about the Bible. Kay ang atong gisgutan nato niaging gabi may tungod sa balaan nga kasulatan. God loves us so much, He inspired men to write His truths. Ang Dios na ayo ngayahang gipahisulat matuoran diha kaninyo. If you love somebody, you don't want to lie to them. Kung ikaw nahigugma sa katao, di gyud ka magbakak ngadto niya. And if you really love someone, you want them to know the truth because the truth will set you free. Kita nahigugma sa katao, gusto natong ipahibalo kanila ang kamatuoran, kaya ang kamatuoran maghahatag ka natong kagawasan. So you already know what the topic is for tonight. So andam na mo karong gabi ito ang tema? Andam na mo? Hello, di mi kadungog. Andam na mo? We're ready. We're going to see what God's love letter tells us about death, the Bible. O karong gabi atong tanawon, kung unsa may gisulti sa sulat ni Kristo sa gugma, may tungod sa mga nangamatay. First, I want to say that it was never in God's plan for people to die. Gusto na ko ipabalo kaninyo nga dili gyud plano sa Dios nga ang tao mamatay. God does not like it when people die. Ang Dios dili baya malipay kung mamatay ang tao. But the Bible says the wages of sin is death. Ang panabalaan nga kasulatan nagisgot nga ang bayad sa sala kamatayon. God created people with the freedom to choose. Ang Dios kilalang ang tao nga dunay kagawasan sa pagpili. And when Adam and Eve were created, they were created perfect, without death in the world. Sa diha nga gibuhat si Adan ug si Eva, hingpit ang ilahang pagkabuhat, walay kamatayon nining kalibutan. But because they chose out of their free will to disobey God, they invited death themselves. Tungod kay sila wala nagtuman, gipili nila sa dili pagtuman sa kabubuton sa Dios,
ilang gidapit ang kamatayon niining kalibutan. The good news is that Jesus gives us eternal life. Ang kamatuoran, si Jesus magahatag ka nato sa kinabuhi nga wala na'y katapusan. We may die before Jesus comes back, Tingali, sa dili pang Kristo, mga matay ta, but we will be resurrected back to life. apan sa pagbalik ni Kristo kitang tanan pagabanhawon kita sa kinabuhi. That's a very beautiful truth. Mao na yung nga kamatuoran. But ever since ancient civilizations, Bisan pa sa karaan ng mga kapanahunan, sibilisasyon. different peoples at different times have had all kinds of ideas of what happens when you die. Unya ang daghan ng mga katawhan sa miaging mga kapanahunan, daghan sila kunahuna unsay may tabo sa tao sa diha nga mamatay. The Egyptians, Ang mga Ehipsyohanon, the Assyrians, ang mga Assyria, the Greeks, ang mga Griego, the Babylonians, ang mga Babylonian, the Romans, bisan pang mga Romans, Greek philosophy, ang mga filosofiya sa mga Griego, and even today among Christians, bisan pa karong panahona sa mga Kristohanon. there are different ideas of what happens when you die. Dunay daghan pangunahuna kung unsay mahitabo kanimo sa idiha nga ikaw mamatay. So here's some different views of what happens when you die. Niyay pipila ka mga nagkalaiyag pananawon or hunahuna sa diha nga mamatay ang tao. One is that nobody really knows for sure. Ang ingon ang uban, wag yun tayo nahin nasayod kung sa'y nahitabo. Another one is that you enter into a spiritual journey toward perfection. Ang uban na ginunahuna sa diha nga mamatay ang tao mosulod siya sa usa ka panaw padulong ngadto sa pagkahimpit. So when you die, you go someplace to be perfected by a supernatural being. Hunahuna nila nga kung mamatay ka, muadto ka sa usa ka dapit, nga dito ka mahingpit pinaagi sa mga gamahanan nga mga espiritu. Another idea is samsara. Samsara. Ang isa ka paghunahuna kanang gitawag nga samsara, This is what Buddhists and Hindus believe. mao ni ang tinuohan sa mga Buddhist ug mga Hindu That when you die, you are reincarnated. nga sa diha nga mamatay ang tao, mubalik siya sa kinabuhi apan sa lahi na nga porma. Meaning, you come back in another life form to try again. Unya mubalik ka sa lahi na nga porma aron nga sulayan na pud nimo pag kinabuhi. Another idea about death is that nothing happens. You just decompose. Unya ang unahuna sa uban nga kung mamatay ang tao wag yung mahitabo, madunot ra gyud ta. So this is atheism. They don't believe in any supernatural existence. Everything is just material. So when you die, there's nothing. Unya mao ni nga pagtulon-an or mao ning pagunahuna sa mga tawo nga wag yung butuo og Dios. Kaya ang ilahang pagtuo mura ra gyud tag kahoy, mura ra gyud tag mura ra gyud ato Another idea, when you die, you immediately when you die, go to heaven or go to hell. Ang uban nga pangunahuna nga sa diha nga mamatay ang tao, duha ra gyud padungan. Diretso mo atog langit or diretso atog impierno. Don't you want to know what the Bible says about death? Gusto ba ninyo magbaluan mga kaigalaan? Kung unsay gisulti sa balaan nga kasulatan, may tinuod sa kamatayon. What really happens? Kung unsay tinuod nga mahitabo sa diha o mamatay. So, of all these options, the last one is the biggest one among Christians. Kung atong tanawon, kaning katapusan, kuning pinakadako nga panlantaw sa mga Kristohanon karong panahona. By far, that's the most popular one in Christianity today, Kung atong tanawon, mauning pinakapopular sa tanan sa mga Kristohanon. and has been for Kung centuries. kini nagkakaitabo, daghan ng mga katuigan Many pinalabay. centuries. Ya, daghan ng mga katuigan pinabay. So, for example, that idea is when you die, the body goes back, the body dies,
But you have a disembodied spirit that either goes up or down. Sa diha nga mamatay ta, unang-una sa uban, nga dunay mugawas diha kanimo nga spirito. Di muadto ka haglangit or muadto impyerno. In order to find out the truth, we need to go back to the beginning. Aron nga masabtan natong kamatuoran, gikinahanglan balik ta didto sa diha nga gibuhat sa Dios ang tao. When God created the earth, Sa diha nga gibuhat sa Dios ang kalibutan. the Bible says this in Genesis chapter 2, verse 7. Maning gisulti sa balaang nga kasulatan sa Genesis kapitulo 2 bersikulo 7. God formed man out of the dust of the ground. Ang Dios gibukol ang tao gikan sa abog sa yuta. But the man was not alive. It was just the form. Apan ang tao dili buhi. Iyahan na yun ang kulagweb, urmara yun na. Then what this verse is saying is that God breathed into his nostrils the breath of life. Ug niini nga bersikulo na gayon, nga human nga naporma ang tao, gihuipan sa Dios ang iyahang bangag sa iyang ilong sa kinabuhi. And the man became alive. Ug ang tao nahimo buhi nga kalang. And the man was alive. Ug ang tao nahimo buhi. That's what the Bible says happened. Mo na gisulti sa balaang nga kasulatan nga nahitabo. Now that word for breath in Hebrew is ruach. Ang maong pulong nga gigamit sa gininhawa sa Hebrewanon gitawag ka na siya nga ruwa. Sometimes it's translated as spirit. Usahay kini gihubad nga spirito. That God, the spirit in Adam, Ang Dios gihuyog ang espiritu ngadto kang Adan. in the Old Testament, it depends on the context. Mga gabi, Dok. Sa diha sa daan nga tugon nagdepende sa konteksto sa mga nga There bersikulo. are times that this word ruach means your attitude, your mood. Dura usahay panahon sa Biblia nga kaning pulong nga gininhawa o ruwa usahay nagahisgot may tungod sa ato ang kinaiya. There are other contexts where the word ruach means the Spirit of God, His Holy Spirit. O usahay ang maong pulong nga ruwa nagisgot may tungod sa espiritu sa Dios ang balaang espiritu. For example, when God created the earth, the Bible says the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Sa pananglitan sa diha nga gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta, ang espiritu sa Dios nilihok sa ibabaw sa mga tubig. So sometimes it refers to the Holy Spirit. Usahay ang maong pulong ginaisgot may tungod sa espiritu sa Dios. But other times it refers to breath. Apan sa usahay kani pagagamiton may tungod alang sa atong gininhawa. And that's the meaning here in Genesis chapter 2, verse 7. Ug mao nay buti pasabot sa kapitulo 2 May gabi, bersikulo 7. Mga gabi. That's why translators use the word breathe, breath of life. Manay gihusbad din ha mga kaigalaan nga gininhawa sa kinabuhi. So God, the Bible also says that all living creatures have the breath of life in them. Ang balaan nga kasulatan nga giisgot nga ang tanan buhi nga binuhat sa Dios tunay gininhawa. Obviously, Adam and Eve had the breath of life in them, Si Adan ug si Eva na gininhawa sa kinabuhi diha kanila, but also the birds of the air, bisan pa ang mga mananap doon na sa sila'y gininhawa sa kinabuhi. the hippopotamus, Ang mga hipopotamos, the crocodile, ang mga buhaya, the Philippine eagle, ang atong agila nga Pilipino, the frog, ang mga baki, all creatures, according to Numbers, God gives breath to all living things. kung sa tanan nga binuhat na dunay kinabuhi, adunay kinabuhi. And that, Gininhawa sa kinabuhi. and that word is ruach. Ug anang pulong ruwa sa Hebrewanon.
So that's how man was created. So mo ni paagi pagbuhat sa Dios sa tao, paglalang sa Dios sa tao. Adam was just a clump of clay. Si Adan, yuta ra gyud. Nya tong lawas yuta ra gyud siya. Adam did not exist before he was created. Si Adan, wa gyud siya dinha, kadili pa siya gibuhat sa Ginoo. There was no such thing as a human being on earth before Adam. Wa gyud lain nga binuhat na tao dinhi sa kalibutan sa dili pa si Adan. And then Adam became alive. Unya si Adan nahimo buhi. So all of us are living souls. So ginagtanan nga mga kaigalaan, minasa ra gyud ka nga buhi. We don't have a soul that is immortal. We don't have a spirit or a soul in us. Wa gyud tay gitawag nga espiritu or kalag adi mamatay. For example, I don't say, I have a man. I don't say that. I have a man. Wala ko masulti nga na ako'y tao. No, I say, I am a man. Ako masulti nga ako tao. I don't have a spirit or soul that's invisible and it can continue living. Wala ko'y espiritu nga dili makit-an na magpadayon nga magkinabuhi. I am a soul. Ako kalag. This is very important May nungganon kini mga kaigalaan. because the Bible teaches a holistic view of the human being. Kaya ang balang na kasulatan nagahisgot sa kinatibukan nga panglantaw nato sa tao. You are breath, material, thoughts, all one. Kita mo'y gininawa, yuta, nagihuusap, hiporma sa lip, Skin and bones, emotions, panit, o ang atong emosyon, everything is only one package. o ang tanan, isa ra gyud ni siya ka package. So what happens? I just explained how people were created. Pagura na kong isulti, kung giunsa paglalang sa Dios sa tao. So what happens at death? Kung sa may tabo sa dihang ang tao mamatay, Look at what the Bible says. tanawan ninyo ang isulti sa balahan ng kasulatan. The dust returns to the earth as it was. Ang yuta o ang abog mubalik ngadto sa yuta samang nariyadto. The spirit returns to the God who gave it. O ang espiritu mubalik ngadto sa Dios nga naghatag kaniya. In other words, we were made out of the ground. Eve made out of the side of Adam. Kita gibuhat gikan sa yuta. When we die, our bodies decompose and return to dust. Sa diha nga mamatay ta, magunot ni atong lawas, balik ta didto sa yuta. And we just Mao na, what ang naggininhawa. God takes the breath out. Ikuha sa Dios ang gininhawa kay ang gihatag. Your body returns and decomposes. Ang imong lawas mubalik ngadto sa yuta. That's death. Mao nay kamatayon. In other words, is the reversal of the creation. So sa tupa, ang kamatayon maoy reverse o bali sa pagbuhat. Remember I said, God doesn't like death. Inugduman na to, nga ang Diyos di siya ganahan o kamatayon. God did not cause death. Ang Diyos, dili siya mao'y nagpasiugda sa kamatayon. The wages of sin is death. Ang bayad sa sala, mao kamatayon. Not the wages of God. Dili mao'y bayad sa Diyos. The wages of our sins results in death. Ang atong mga sala, pinagdalagan nato sa kamatayon. That's why Adam and Eve were kicked out of the garden. Manirunggan, na si Adan o si Eva, ipapahawa sa tanaman sa Eden. There was a tree of life. Tungod kay diha sa tanaman sa kaliwalas tanaman sa Eden, adunay kapoy sa kinabuhi. As long as they remained obedient to God, Kung nagpabilin sila nga matinumanon sa Dios, they had free access
to that tree of life. Doon na sila'y kagawasan mo kaon anang bunga sa kahoy. When they disobey God, Kapag sa diha na nisupag sila sa Diyos, they no longer have access to this tree of life. wa na gyud sila'y katungod sa maong kahoy. Their Buhi. sins separated themselves from Tungod God. ang sala mo'y nagpahimulag ngadto kanila sa Ginoo. And if I unplug this right now, Kung ako ni kwato ni, if I unplug this television right now, kung ako ning hiibton ang mao nga telebisyon, there's going to be no power, wa na gyud na siya gahom. no light. Wa na gyud animo. What sins do? Mao ni gibuhat sa sala. Our sins have canceled out eternal life. Ang atong mga sala mao'y nikansilar sa tanan natong mga Now remember I said the good news is that God gives us eternal life again through Jesus. Apan ang mayong balita mao nga si Jesus muhatag og balik kanato sa kinabuhi nga walay katapusan. So that's what happens at death. Mao ni mahitabo sa kamatayon. Bible said, one who sins is the one who will die. Ang balahan nga kasulatan nagisgot, siya nga makasala, siya pud ang mamatay. It also says, the living know that they will die, Nagisgot usab nga ang mga buhi nahibalo sila nga mamatay sila. but the dead know nothing. Apan ang mga patay wala na sila'y nahibaluan. They don't have a spirit or thoughts that continue to live without the body. Wa na gyud sila'y hunahuna nga kabilin nga naglupad-lupad din kawanangan. That's not the teaching of the Bible. Dili na mao ang gitudlo sa balaan nga kasulatan. Once you die, Sa diha nga mamatay ta, everything stops. ang tanan puno. Wa na gyud tay naibawan. Now you may be thinking at this point, Tingali aning panahon na naghunahuna mo. well, that's not what I heard. Dili na mao akong nadugat. That's not how I was taught. Dili na mao gitudlo nako. I don't know what you were taught, Wa ko kabalo kung unsay naa sa inyong hunahuna. but I'm telling you what the Bible says. Apan magasulti mi diha kaninyo unsay gisulti sa balaan nga kasulatan. It doesn't matter if something has been taught for 1,000 years. Dili may nugdanon kung unsay gitudlo kanato sa dilibunan o mga tuig bilabay. If it doesn't harmonize with the Bible, Apan kung dili nahiuyon sa balaan nga kasulatan, then it has been alive for 1,000 years. kana siya maka sulod sa nilibu ka mga tuig. The Bible also says, when their spirit, this is breath, when their breath departs, Sa diha nga mubiya ang gininhawa, they return to the ground. ang ilawas mubalik sa yuta. It doesn't say they go up Wa siya nagingon or o down dito sa baba. O dili sa ilalo. to a hell, Ito sa impyerno. to the dust, to earth. Mubalik siya dito sa abo. We just decompose. Madunot ra gyud ta mga kaibigan. Jesus likened death to a sleep in a few verses. Kung atong tanawon ang balaan nga kasulatan pipila ka mga bersikulo ang naghisgot ng kamatayon daw susama sa katulugon. For example, Jairus' daughter, Pananglitan ang anak ni Jairus. she was very sick and she died. Siya grabe ang sakit ug namatay. Lazarus, Martha and Mary's brother, he got sick and he died. Si Lazarus, ang igsoon ni Marta ug ni Maria, nagbalatian ug namatay. Jesus knew they died. He knew that Jairus' daughter Lazarus had died. Nahibalo si Jesus nga kaning mga higala yang mga katawhan nahibalo siya nga nangamatay ni sila. But Jesus called death a sleep Apan si Jesus iyang gitawag ang kamatayon katulubong kana. because Jesus has the power to wake them up again, Tungod kay doon na siya gahom sa pagpukaw ngadto kanila. even Usab. from death. Isan pa sa kamatayon. Now let me ask you a question. Ang mangutana ko diha kaninyo. Lazarus got sick and he died. Si Lazarus nagbalatian ug namatay. If Lazarus went up to heaven Kung si Lazarus nisirit padulong ngadto sa langit, without a body, gawa siya lawas, but in a spirit form, espiritu lang nila isaka dito, and Jesus came to Mary and Martha who were crying because of his death, ug si
kang Marta o kang Maria nga gahilak tungod sa kamatayon silang igsoon. Jesus could have said, "Oh, Mary, Martha, don't worry. Your brother is in heaven right now." Jesus tuingon nga, Marta o Mary, ayaw nagkabalaka. Magmalipayon ka mo. Kaya ninyo igsuon to, anas langit. Or this little 12-year-old girl that died, Jairus' daughter, she was 12 years old. Yeah. Ang 12 anyos na bata, ang anak ni Jairus, namatay. He could have told the parents, "Don't worry, your daughter is in heaven. I want to comfort you. Your daughter is in heaven right now." Nabuingon na siya na, nagkabalaka, sao, nangimong anak ko, nas langit. Jesus didn't say that. Si Jesus, wag yun isulti niya na. And if they were in heaven in a spirit form, Umigot sila na, watog langit sa forma sa Espiritu. if they did go to heaven in a spirit form, Kung sila tinood sa langit sa Espiritu, then why would Jesus pull them out of heaven to come back to a sinful world again? nga nung nabihan ko. Nga di pa man si Kristo sa kalibutan na mamatay ka dito naman ta kaya kung padulong sa langit. That's if I pay $1 million, I give you $1 million, Uy, paghayahay. I give you $1 million to go to Europe for a month. Tagaan daw ko niya kung sa milyon na dolyares niya mapakasyonon ko dito sa Europa. Beautiful vacation. Bakasyon. Beautiful hotels. Tahong na mga hotel. Massage every night. Matagabi, pamasahe. The best beaches. Di nakapong nga mga beach sama din sa Pilipinas. The best food. Ang pinakalamig ng mga pagkaon, pareha sa giluto, diya sa magluluto sa likod. Even better than Filipino food. Mas lamig ang pagkaon Pilipino. No, that's not true. Tanawa ko din yun, hindi na tinood. Filipino food is the best. Ang pagkaon Pilipino mo pinakamayo. After Mexican food. Ang sunod ra ang Mexican food. Unang Pilipino. And everybody knows that I paid for a trip for him and I gave him $1 million. Ang tanan na ibalo, nga niadto ko dito, niya gitagaan niya usa ka milyon nga dolyar. And it is the day when you're going to fly to Europe. O kung anong adlaw, ang mulupad na ko padulong sa Europa. And then all of a sudden I say, no, you're not going after all. Unyang ko nga, di na madayon. Pagkapait. Wouldn't you think I'm cruel and mean? Hunahuna ninyo nga, dakutan yun kung pagkatao. Wouldn't you say, you're a terrible person, Pastor. How come you did that to him? Wag yung kay batasan, Pastor, nga nung mo nang gibuhat niya. Imagine taking Lazarus and Jairus' daughter out of beautiful heaven. Hunahuna aragon ninyo, ang anak ni Jairus, nga 12 anyos, ug si Lazaro, padulong sa mataog nga langit. And bring them back to have a sinful nature again. Unyang moingon si Jesus, hoy, balik mo nga rin kay banhangon ta mo, And then to die aron mamatay na sa again. ikaduhang higayon. That's because Paul does not teach that when you die, some disembodied spirit or down there Wala yun nagitutlo sa balaan kasulatan nga kung mamatay ang tao, dunay bahin nato nga musaka sa langit o dili ka manaog dito sa impyerno. the dead are in a state or condition of rest or sleep until the resurrection. Ang kamatayon anaata sa kondisyon nga nagpahulay o natulog hangtod sa adlaw sa pagkabanhaw. I said something in the beginning very important. Ngunit usa ka mahilungdan ang akong gisulti kaninyo sa atong sinugdan. I told you that before Adam and Eve were created, sa di pa gibuhat si Adan ug si Eva, that Adam and Eve did not exist.
That Adam and Eve did not exist before they were created. Ang antena palihog, i-pull ang antena pataas. Okay. Yeah. Continue. Before Adam and Eve were created, they did not exist in a spirit form in heaven. Sa di pagibuhat si Adan ug si Eva, wa sila nilungtad sa langit nga ang ilahang kurma, espiritu. They just did not exist until the day God created them. Wa gyud siya nilungtad hangtod nga sila gibuhat sa Dios. So the popular belief that we have an immortal spirit or soul does not align with the Bible. Kanang pagtuo nga naa tay immortal nga kalat, wala na itudlo sa balahan nga kasulatan. This is what the Bible says. Mao ni gisulti sa balahan nga kasulatan. Until the appearing of our Lord Jesus Christ, Hangtod sa pagpadayag ni Kristo, who alone has immortality. nga siya lamang ang adunay mortalidad. Only Jesus has immortality, Yes. not man. Si Jesus lamang ang dunay immortalidad, dili ang tao. There is nowhere in the Bible where it uses the word immortality with fallen man. Wala gyud sa balaan nga kasulatan nga gigamit ng pulong nga immortalidad alang sa makasasala nga tao. If a body dies, there is no naturally immortal soul that keeps on living. Sa diha nga mamatay kini nga lawas, walay immortalidad nga kalag nga mogawas sa tuang lawas. There is one exception. Gawas sa usa lamang. Paul said that when we are resurrected back to life, Si Apostol Pablo na ingon sa diha nga kita pagabanhawon sa kinabuhi, those who died believing in Christ, kadtong mga nangamatay nga nagtuo kag Kristo, at that point, at that time, and only at that time, nianang tumura o kanarag yung panahona, Jesus will give them immortality. si Jesus magahatag ngadto kanila immortalidad. To men and women who have believed in Christ. Sa mga katawhan lalaki ug babae nga mituo diha kag But Kristo. that only happens at the resurrection. May sabaw lamang kana sa diha pagkabanhaw pagbalik ni Kristo. No human being Wagi tao is immortal. nga immortal. No human being Wagi tao has an immortal soul or spirit that keeps on living on without nga a body. doon siya immortalidad nga kalag o espiritu. You ever heard of the Queen? Pila kaninyo ang nakadungog aning Queen Mary nga It was a ship. I think it was built in the 1920s. kaning barko mga kaigalaan gibuhan kini atong 1920. It is in California. Tuwari ito sa California. I've been there a few times. Niadto na siya dito kapipila ka mga higayon, nakuha pa yun. Now it's a museum. Karon dihay mo na ni siya ng museum. You can go on there. You can even sleep overnight. Pwede ka muadto dito, magtanaw, pwede pa gani ka matulog dito. It's beautiful. And look at that. Matahog tayo, tanawan mo raw yung hotel ang sulod. Beautiful. Pagkatahog gayon mga kaigalaan. Still in its original condition. Original pa na makondito. That's what it looks like when you walk down the long hallway and the rooms are on both sides. Manay yung dagway sa diha nga muda mo at hallway, hangtod na daghan nga mga kwarto din ha. There's a room right there. Mo nang kwarto, tanawan ninyo. Labi tulog din ha. Yung hotel. About 13 years ago, my wife and I went to the Queen Mary. 13 ka mga tuig nilabay, siya o ang iyang asawa, niyanto dito sa barko ng Queen Mary. And we stayed overnight. Kung natulog sila isa kagabi In fact, I think for 2 or 3 nights. 2 or 3 nights we stayed in the ship. o dili lang di ay isa kagabi. Duha nga tustulo kagabi sila nag-honeymoon dito. Because our union had evangelistic seminars on the ship. Tungod kay ang ilang mga opisina, adunay seminar nga gihimo diha sulod sa mao nga barko. It was very nice. Has pagyog lami. But the Queen Mary
is known for something a little bit scary. Ang Queen Mary nga barko, napopular din siya, na dunay mga kababalaghan nagkakatabo diha sulod. The Queen Mary is known for paranormal activities. Ang Queen Mary nga barko, daghanong katuo na dunay mga kababalaghan nga nagkakahitabo diha sulod. Ganahan mo matulog dito? People say that the Queen Mary is haunted. Uban ang mga tao ngayon, nga ang Queen Mary, haunted kuno daghan mga spirito kapuyok din ha. Yeah. And so you can go on a tour to try and find ghosts. Pwede ka mo himo sa imuhang pagsuroy dito, sulayan din mong pangita ng mga ghost. Dali na ghost? Multo. Multo? Multo. Multo. And you can reserve a tour, and there's people looking for ghosts inside the ship. Tanawaragon ninyo ng mga katawhan, nangita ang mga multo sulod sa barko. Ilanan. I did not know all of this when we went about 13 years ago. Huwag yun siya kalibutan na ng mga nga mga hitabuan niya. 13 na katuig before sila niyan. But when we were there, I heard about it. Kung samtang dito sila, uy, nakadungog po siya o mga marites na nag-ispot anak. And so my wife and I were eating in a restaurant in the ship. O siya o kanyang asawa, kakaon dito sa kananan sa barko, And the waitress comes, o ningang to ang mga servidora, and I said, "Hey, I've heard that there's spirits and ghosts on this ship." I asked her about that. nangutan ako nga itong servidora nga, madam, nagkakadungog ko na daw mga multo din sa barko. And she said, "Oh yeah, people all the time for many, many years have reported strange things and strange sounds and strange voices." Tinuod na. Naghanang mga tao nag-report anak nga ng mga nakaanhin ini, makadungog sila mga tingog, o mga kahitabo din ha, na nagkagandagat. She said, "If you go to the guest desk, they'll give you a document, and it's about 4 sheets, and it tells you what room number and what the people who rented that room, what they heard and saw of paranormal activities." Kung adto gani ka dito sa registration, impormasyon, tagaan ka nila upat ka pahina nga papel, ug nakasulat dito kung saan kwarto ka, ug kung saan nagdungog, kung saan nahitabo. Interesting. So I went to go get that document, Kung saan niadto siya dito, nangayo atong upat ka pahina. and people reported in their room faucets turning on and off by themselves. Unya, dito sa ilaha nga report, ang mga katawhan nakadungog, ug nakakita nga ang pusit dito, abrihan, taradang, ablira yun niya ka. In their room, they saw a chair go all by itself. Unya, dito sa kwarto, ang mga lingkuranan mo, dagat ra yung ila, A fan would turn on all by itself, ang mga lingkuranan mo, mutuyok ra ila, and they would hear voices like a little girl laughing. Uri makadungog sila ang mga batang nagagmay nga nagtinataw-anay. Ganahan mo matulungan. So my wife and I were in this seminar in a big, beautiful room in a seminar. Kaya siya o kanyang asawa, nagaten sa mga seminar, sa matahog kayo ng kwarto dito sa barko. And my wife said, "I'll be back. I have to go to the restroom." O kanyang asawa ni mo, balik ako, kwanto sa ko dito sa CR. So about 10 minutes later, my wife came back. Unya, 10 minutos nila ba, ibalik yung asawa. You're not going to believe what just happened. Tingali ka mo to, kung sinahitabo. When my wife went into the ladies' room, Sa dihang nga akong asawa ni adto dito sa CR sa mga babae, she opened the door, pag-open niya sa pultahan, and there were 2 teenage girls inside the bathroom. tunay duha ka batan-on dito sulod sa CR. When my wife opened the door, the girls screamed. Pag-abli sa ako ang asawa, ang duha ka mga batan-on, syagit, Because just opening the door frightened them. kay pag-abli sa pultahan, nangahadlok ang mga batan-on. And my wife says the 2 teenage girls
were hugging each other, and they were crying, and they were shaking like this. Unya, nakita sa akong asawa, na sa dihang nagaglayhan ng puntahan, nagginaksanay ang duha ka mga batanon, o nangurog sa kahadlok. And my wife said, "What's the matter? What's the matter?" Unya, ang iyang asawa ni nga, sa may mo. And they were crying, "Did you see it? Did you see it?" Wingon sila nga, mo nakita mo ka kita. What? No, I didn't see anything. Wingon ang iyang asawa, wag mo kita. You didn't see the man? You didn't see the man when you came in? Wag ka kakita atong lalaki kasi natin sulod pagsulod di mo. And they told my wife that when these two girls were going to the restroom, O, sumala sa asawa, pag maong duha ka mga batang babae, ganyan sa maong there was a figure of a man dressed in the 1920s. ug dunay usa ka hulagway sa lalaki nga nagsulog og bisti kaniya tong 1920. And he wasn't walking. He was doing this on the floor. Wa gyud siya galakaw, gaslight na siya. And they saw him go through a wall with no door. Kuniya ilang nakita, nilusot ra yun sa pader, gawa may pultahan. When my wife and I later that day went to the front of the ship, So sa kapanahon ni Ana, di kahapon, siya ug ang asawa ni adto dito sa dulo sa mga sakayan. we went down some stairs just exploring. Naglakaw may sa hagdanan, aron lamang pagtanaw-tanaw. You may be laughing right now, Tingali mo katawa mo karon. but both my wife and I felt such an evil presence in the front of the ship. Siya ug ang iyang asawa, ibati sila ug daputan siya ni Ana. It was like a pressure all around us. Murag yung kanang naay nag-ibit sila. Now, my wife and I worship God. Siya ug ang iyang asawa nagsimba sa Dios. We thank God for the angels that protect us. Ipasalamatan namo ang Dios sa mga anghel nga nagprotektar kanamo. But I'm telling you, there was a presence on that ship. May sultihan namo, tinuod kayo, na dunay presensya sa daotan, na espiritu diha sa maong barko. And people have seen and heard voices and groanings and furniture moving all by itself. Ginagyo na dunggan ang mga tingog na nagaagulo sulod sa maong nga barko. Now, why am I telling you all of this? Ngano nga ako maning gisulti ninyo ining mga butana? Because on the ship, Tungod kay ni anang barkuha, many people have died on that ship. daghan mga katawhan ang nangamatay ni ana barkuha. And people, on that document, it has the names of the people that died. Ug dito sa papel nga gihatag dahay mga pangalan sa mga tawo nga nangamatay diha sa maong barko. And they say that the spirits of these dead people are still on that ship. Ug unaingon sila nga ang espiritu ang mga kalag sa maong mga tawo nga nangamatay naa paghihapon nagpabilin diha sa barko. I'm going to tell you another truth in the Bible. Kasulti ko kaninyo isa pa gyud nga kamatuoran sa balaang kasulatan. The Bible does teach that there are demons that can impersonate people. Ang Biblia nagasulti mga kaigalaan nga dunay mga demonyo nga pwede nila nga kuhaon ang dagway, sundogon ang tingog sa atong nangamatay nga mga. And this is the dangerous part. Mao ni ang makatalagman bahin. I just showed you that the Bible teaches that human beings have no disembodied spirit or soul. Pagulang na ko nga gisulti diha kanito nga nangamatay ang tao wa gyoy ibubulag nga espiritu diha nila. The Bible teaches that demons can do miracles. Ang Biblia nagatudlo ang mga demonyo And that Satan, pagabuhat og mga milagro Satan can impersonate a person. nga ang yawa pwede niya nga himuhon kuhaon ang dagway sa imuhang pinatay ug iyahan ang sundugon. So if a person dies and that's it, Sa diha nga mamatay ang tao
Mana na siya katapusan. No immortal spirit or soul continues to live on. Walagi kalak o espiritu nga maglutaw-lutaw o maglupat-lupat. Then on the Queen Mary, who are those people that had died long ago that are still there? Who are they? Dito sa Queen Mary nga barko, kaya man katong mga na madunggan dito, mga espiritu nga naa dito, kinsa man to sila? They are fallen angels that the Bible calls demons. Mao na ang mga manulunda nga nagatagak gikan sa langit uban sa yawa. I'll tell you why this is so important. This is the reason why this is so important to know. Mao na rason mga kaigalaan nga mahinungdanon nga ako ning may bawas. Is because millions of people try to communicate with their lost loved ones. Kay daghan ni milyon ka mga tao nga gusto pagyud makigsugilanon sa ilahang minahal nga nangamatay na. They have rituals, they gather around the table, they light candles, Daghan silang mga ritual, magpalibot sila sa lamesa na ay kandit. and they believe that they can communicate with their mother who died 20 years ago. Kung sila nagtuo nga pwede sila makikistorya sa ilahang inahan o amahan nga 20 katuig na namatay. People practice this. Mga katawhan daghan nagapractice ini. And all of a sudden, the mother appeared. Unya sa kalitra gyud mugawas na tinuod ang inahan. It's her voice. Mao yang tingog, It's her smell. mao po sa iyang baho, It's her hair. mao po ang dagway sa iyang buhok, It's her looks. mao po ang iyang itsura, She looks and walks the same. mao po ang iyang linakwan. But the Bible says when a person dies, the person no longer exists. Ang Biblia nagingon, sa diha nga mamatay ang tao, wa na gyud ang tawhana. So even though it looks like her, Bisan pa, daw parehas niya og itsura, even though she talks like my mom, bisan pa mo istorya na parehas she niya. walks like her, Maglakaw parehas niya, the same words, parehas siyang mga pinulungan, the same information. mao gyapon nga impormasyon. But if I believe the Bible that the dead are dead, Kung ako nagtuo sa balang nga kasulatan nga ang tanan nga matay, patay na gyud, then who is that? sama na siya. Kinsa man na siya? It's not my mom. Dili na akong inahan, It's not my mom. Dili na akong inahan. Who is it? Kinsa man na siya. Ano yung mga So to close, you're going to be surprised at this. tingala mo nini. I said the majority of Christians, except the Seventh-day Adventist Church, Ingon ba ko nga kadaghanan Kristohanon gawas sa Seventh-day the Adventist? majority of Christians believe that you have a naturally immortal soul or spirit that continues to live on. Daghan mga Kristohanon karon nga nagatuo nga doon na kitay kalat nga immortal. Dili pumatay. I just told you the Bible does not teach that. Kasulti ko kaninyo nga ang balaang kasulatan wala nagatudlo niya. So where did that teaching come from? Asa man nagikan nga pagtulunan? Look at what it says here. Ato ni tanawon dinhi. The idea of the immortality of the soul Ang hunahuna nga dili mamatay ang kalag was developed in the religions of ancient Greece. kini migula dito sa relihiyon sa mga karaan nga mga Grigo. And was given philosophical expression in the writings of Plato. O kini nataga og pinaagi sa sinulat ni Plato. Now, Dugay nagsugod. the belief that you continue living on even after death Ang pagtulunan nga magpabilin ta nga buhi bisan pang katapos ang kamatayon, and the different things that happen when you die, after you die, ug ang mga nagakahitabo human nga ikaw mamatay, that has been around forever. kani mga kahigalaan anaan na siya kauna pang The panahon. ancient Egyptians, Babylonians, etc. Ang mga Egyptyohano, ang mga Babylonian, ang mga Grisya na anak sila nga pagtulungan. But Christianity was born in the 1st century AD. Apan ang tuhanon nga pag-an na tao ni atong unang siglo. Greek philosophy and Plato
had been existing for over 300 years before Christianity. Ang mga Grego ug si Plato naa na 300 ka mga katuigan before panigwa And ang it was Christianity. the Greek philosopher Plato that taught the immortality of the soul. Maunay nagtudlo nga ang kalag dili mamatay. He taught something called dualism, that we call dualism. Ultit tulunan o filosofiya nga gitawag nga dualism. For example, there's the material part of us, Anang litan, doon na kita'y material nga atong mahikap, sa atong lawas, and there's the inside that is the soul, ug sa atong sulod ang atong kalag. that is naturally immortal. Nga kanang nga kalag, dili gyud na siya mamatay. That's what Plato taught. Maunay gitudlo ni Plato. And little by little, the Christians embraced that philosophy. O sa hinay-hinay, ang mga Kristohanon, ilahan ang gigakos, ilahan ang gituohan, ang mao nga filosofiya ni Plato. And Greek philosophy O ang filosofiya sa mga Grigo, began influencing the manner in which Christians understood their own faith. ug kini nga mga filosofiya ni Plato, nag-anam-anam og sulod sa Kristohanon nga pagtulunan. This says, the early Christians borrowed Plato's concept of the soul. Ang unang mga Kristohanon nagsunod sa konsepto ito may tungod sa kalag. And ever since the first few centuries AD, O gikan kaniadto sa unang nga mga siglo, Christianity has believed that you have a naturally immortal soul. ang mga Kristiyano nagtug nga duna kitay kalag nga dili mamatay. The Bible has never, ever taught that concept. Ang Biblia gayud nagtudlo niini nga mga pagtulunan. I hope, let me say this. Gusto na ko nang isulti kaninyo. In the book of Deuteronomy Sa libro sa Deuteronomio and Isaiah, o ang Isaias, God considers trying to communicate with the dead blasphemy. sila gitanaw nga ang pakigsugilanon sa mga patay isa kini blasphemy, sala batok sa Dios. In fact, any witch or sorcerer or psychic who believed and practiced that Pagkamatuod, bisan kinsa mga sa lamang kero o mga magician nga mag-upat niya na, the penalty was death. ang silot niya na kamatayon. Even things like astrology, the calendar of astrology, O bisan pa, katong nagagamit sa kalendaryo sa astrology. if you go to somebody over there and somebody says, I can read your palm and your future, Buwato ka dito, tanap ng imong hagpad, yun silang, makabasa to ng imong kaugmaon. or a woman has crystals and a ball that she looks through and she tells you your future. O dili ka, na siya kulang kristal, nga mutanaw dito, wingon nga, muning kong kaugmaon, muning imong maminyuan. And you go to somebody because you want to talk to your dead loved one because you miss them so O much. dili ka mo adto ka mo dito, kay gusto ninyo makikisugilanon, makikistorya sa nangamatay na ninyong mga minahal sa kinabuhi. Adto mo dito makikistorya. All of that is from Satan. It is a deception. Ang tanan niya na ng mga pagtulunan, di ka na sayawa. Makalinlang ka na sa pagtulunan. When you understand that when a person dies, that's it. Kung inyong nasab, diha nga mamatay ang tao, wa nagyud siya na hibaluan. O nagina. And if you believe that with all of your heart, Kung tumong ito, tumong ninyong kasing-kasing. if you were to see an appearance of somebody who had died, Nga kung diha makakita ka o hulag way sa na tao nga mamatay na, it is impossible for you to be deceived by that spirit, imposible that demon, nga malinlang ka ni anaw iyawa o demonyo. because you know that dead people cannot talk to you
Tungod kay ikaw na ibalo nga ang mga patay, wanay na ibaluan, di na makasulti. And that's why this subject is so important. O hinungdan na mahinungdanon kini nga tupiko mga Okay, so conclusion. People were created by God out of the soil, Katapusan ang mga katawhan gibuhat sa Dios gikan sa yuta. and God breathed into them the breath of life. Okay, buhatag sa Dios ang gininhawa sa kinabuhi. Second, Kaduha, death is the reverse process of creation. ang kamatayon maoy pabalik sa maong paglalang. The breath simply goes out of the body, Ang gininhawa sa kinabuhi gawas na ang lawas and the body returns to dust. ug ang lawas ubalik na sa amon. When death comes, there is no consciousness. Sa diha nga moabot ang patay, wa tayo nimuan. There is no disembodied spirit that lives on. Wagi espiritu mo gawas nato nga maglupat-lupat pa sa kawananan tulad sa 40 días. The idea of an immortal soul comes from Greek philosophy. Ang una-una sa kalag na dili mamatay nagkikan sa mga filosofiya sa mga Griego. So you can believe that the Bible is telling you the truth. Kung sa pagkakupok kita ng Biblia na nasunti ka nato sa pangaturan. Amen. Amen. Mayong gabi, Panginoon. Okay, may gabi sa inyo tanan, Lilibet. May gabi, Lilibet. Ito Merlin, may gabi Pogs, may gabi Pogs. Ang Rodel Manlusa, may gabi So, happy evening. Good night everyone. Bye-bye. Amen. Praise the Lord.